Isang mapagpalang umaga muli sa atin pong mga katoto, sa inyo pong lahat. Nako, napakaswerte ho natin dahil tayo po muling bumangon, tumayo para sa panibagong hamon ng ating buhay sa panibagong araw. Okay, so pasalamat po tayo sa atin pong sa biyaya na atin pong natanggap ngayong umagang ito na dapat ho, wag po nating baliwalain. Okay, alright, so mga katuto, mga kabig, dako na po tayo sa ating kwentuhang pambaranggayan. Ang atin pong pag-uusapan ay yung ating mga solo parents. Ano ba itong mga solo parents na ito? Kagaya po ng ipaliwanag na natin actually kung ano itong mga solo parents, no? Sila yung mga may asawa, kasal man o hindi, na iniwanan, no, abandon, no, annulment, through annulment, na nabalo, mga ganon. So, ilan po sa mga instances ang pagiging solo parent. Mga katotoha, maski ang lola ay po pwede hong maging membro ng solo parents as long as meron siyang inaalagaang bata na nag-aaral. Kahit totoong solo parent ka, kahit mag-isa ka lang, talagang totoo, as in, totoong solo parent ka, pero wala kang asawa, hiwalay ka, o nabalo ka, byuda ka, solo parent ka talaga. Pero kung wala ka pong, para masabi nating solo parent ka na covered, no, kinikilala ng DSWD, ikaw po may bata na inaalagaan na nag-aaral. Opo, ganun po yun. So, ayun, ikwento ko na kaagad, so tapos na kaagad yung ating usapan. So, yun po para maging isang solo parent, dapat ay ikay byudo o byuda, ikay iniwanan ng asawa, ikay nagkaroon ng annulment ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, at ngayon kinukonsider na rin sa batas ang nakulong ang asawa mo. Pwede ka maging solo parent, nabuntis ka, tapos iniwanan ka nung lalaking nakabuntis sa'yo, ay isa din po sa mga covered at pwede maging isang solo parent. Doon po sa mga nauna natin nabanggit, yung annulled, yung widow, yung abandoned, ay kinakailangan po na mayroon po kayong maliit na bata na nag-aaral, nang sa ganon ay maka-avail po kayo ng financial assistance. May mga, by the way, may mga allowed na sa batas po ng Solo Parents Act na may mga allowances po ang mga solo parents, 1,000, at least 1,000. Pero hindi pa po lahat ng mga syudad o ng mga munisipyo na kung saan kabilang ang solo parent ay nabibigyan, nakakatanggap. Ilan pa lamang po sa mga syudad, sa mga municipalities na mayroong mga allowances, no, isang buwan na nakakatanggap. Dito po sa aming lungsod, sa lungsod ng Pasay, ay lately lamang po, actually pangalawang buwan pa lamang po na nakakatanggap ang ating mga solo parents ng financial assistance. Ito po ay galing pondo ng local government. Wala pa po yung sinasabi na galing sa gobyerno. Siguro baka ito na rin din po yan. So, para maging membro ka, para makatanggap ka ng financial assistance, isa nga sa mga requirements na dapat may anak kang pinapapag-aral, no? At least nasa 20 years old pababa para ma-qualify yung nanay o yung tatay na maging solo parent at makapag-avail ng financial assistance. Pero hindi ibig sabihin, mga katoto, na wala kang anak na nag-aaral pero sila po'y below 22 years old, ay hindi ka na po pwede mag-avail ng solo parent. Pwede pa rin po, no? Hindi ka man makatanggap ng financial assistance dahil wala kang mga dependents na ganon,
pero ikaw talaga ay solo parent, pwede ka pa rin din pong mag-apply as a solo parent. Lalo na kung kayo po yung mga nagtatrabaho sa private companies, kayo po yung makakatanggap ng mga benefits kagaya ng 7 days paid work. So nagbabakasyon kayo, 7 araw, babayaran po kayo ng inyong kumpanya. Siyempre, dahil sa may kinalaman ng solo parent. Halimbawa, lalo na kung halimbawa may sakit yung anak, walang mag-aalaga dahil solo parent ka nga. So pwede mong gamitin yung solo parent mo, pagiging solo parent, na mag-file ka ng leave as a solo parent dahil aalagaan mo yung anak mo. Ilan po yan sa mga benepisyo na maaaring matanggap ng mga solo parents. Siyempre, may mga discounts din, hindi man kagaya ng mga senior citizens, pero ang solo parents, may mga establishments din po na nagbibigay ng diskwento gamit po ang solo parent ID card. So, kinakailangan na lamang po doon po sa ating mga solo parents na dapat ay i-process ninyo yung pagiging solo parents niyo nang sa ganun ang bibigyan kayo ng solo parent ID na sa po ninyong ipapakita sa mga establishments kung nagbibigay po sila ng discount kagaya po sa senior citizens, sa mga may mga jeep, mga katoto na ilang beses ako nakasakay sa jeep, ino-honor po nila ang discount. So kung magkano binabayad ng senior citizen, ganoon din po ang solo parents. May mga ganon. One time, kumain ako sa fast food chain. Pinakita ko yung aking solo parent ID. Nag-discount po sila. So, may mga benefits na makakatulong din po sa pagiging isang solo parent. Hindi lamang po dahil sa financial assistance. So, ang FA, financial assistance, ay binibigay po yan. May mga qualification. Okay po. So, iyon. Mga katuto, sana po ay nabahaginan ko po kayo ng tungkol na may kinalaman sa solo parents. Okay, so kung mayroon po yung mga katanungan, pwede po kayo mag-comment dyan. At please, nakikiusap ako, like and share, o di kaya mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po, ha? Mapapanood din po tayo sa YouTube channel, Kwentuhang Pambarangayan, syempre sa ating Emog TV sa Facebook. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo pong lahat.